At ngayon nga po, tanggapin niyo ang aming pagpupuri, ang mataas na pagsamba na tanging sa iyo lamang po, Panginoon, dapat na ialay. Tanggalin niyo rin po, Panginoon, ang anumang makakahadlang sa aming pagsamba. Kung meron man po kayo nakita ang pagkakamali, mga pagkakasala, linisin niyo po kami sa umagang ito upang sa gayon po, maranasan po namin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu ay manahan po sa aming kalagitnaan. Salamat po, purihin ka sa umagang ito. Alay po namin ang aming pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning, MCF family. Ayan. Sige po, bibigyan natin ng pagkakataon na makamayan pa yung mga hindi nakamayan. Sige po. Kamayan po natin sila, i-welcome po natin sila, baka maka-encounter po kayo ng new faces. Ayan. Kanina pagdating natin ay may little fellowship na po, so bitin po yun. So, ayan. So, welcome po sa ating Sunday worship, pati yung mga nagla-live stream, welcome din po. And thank you for worshiping with us. Kamusta po ba? Nararamdaman na ang Christmas rush. Tinatawag, no po? Christmas rush. But praise God po, when we are weak, God is so strong. And in our limited na pagkatao, katawan, God is limitless, no po? Praise God. So, how is your walk with God going? How's your spiritual walk with God going? Praise be to God sa eternal Lord that we have who has brought us into His kingdom. Ako po ay nakakilala sa Panginoon when I was 12 years old, and that is 44 years. No po? And so hard to pick one episode dun sa walk with God. Pero over and over throughout the years, nakikita po natin kung paano sumasagot ang Panginoon sa mga panalangin natin. May mga large answered prayers, may mga small answered prayers na po. And thank God that we continually feel yung power ng Lord in helping us na po coping up with tough things na nararanasan natin. So, ituon natin ang ating puso, ang ating attention sa pagpupuri sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang awesomeness, sa Kanyang pagiging majestic sa ating buhay. Amen? Amen. Over all the earth, you reign on high. Every mountain stream, every sunset sky. But my one request, what my only aim, is that you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? Over every thought, over every word,
May my life reflect the beauty of my Lord. You mean more to me than any earthly thing. So won't you reign in me again? Lord, reign in me, reign in your heart, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? Over all the earth, you reign on high. Over every street, every sunset sky. But my one request, or my only aim, is that you reign in me again. Oh, reign in me, reign in your power. Over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? Lord, reign in me, reign in your heart, over all my dreams, in my darkest hour. You are the one of all I am. So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? Hallelujah. Yes, Lord, continue to reign in our lives, Lord God. Ikaw po yung buhay namin, Panginoon. Nais ka po naming patuloy na malugod at dalangin namin na patuloy mo rin kaming kasihan, Panginoon, ng iyong presensya. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, may my will become so enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Let's sing it one more time. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, light of you. When I found a joy, when I found the joy of reaching your heart.
Meron po. Napakahalaga po nung topic ng kabanalan, alam niyo po, sa panahon natin ngayon. At napag-aralan po natin na tayo po mga Kristiyano are called saints in the New Testament because we are expected to be sanctified ones, men and women set apart for God. In other words, we are holy people. So, tignan niyo po yung mga katabi niyo, mga mukhang banal po ba? Hindi po yan mukhang banal, pero yan po ay binanal. Minsan nahanap natin minsan yung mukhang banal eh. Ang totoo po, binanal po tayo. Hindi lang naman tayo minsan hindi kailangan mukhang banal. At ang hirap isipin sa ating sarili na tayo po ay banal. Tayo po ay binanal. And sanctifications means to make holy. Hindi ito madaling gawin, lalo na po sa mundong ito na puno ng kasalanan. At sa ating pong pag-aaral, we also understood that there are 3 levels of holiness. At ito po yung 3 level. Yung una, yung pong positional holiness. Kung tawagin ko po noon yan ay legal righteousness. Yan yung hindi mo na kailangan pang ipagtanggol. Kapag ikaw ay kumilala sa Panginoon, you are holy. Yan po yung positional holiness. That is our legal righteousness. Karapatan po natin yon legally because of what Christ has done for us. When we were saved, Jesus becomes our holiness to the Father. Yan po yung ating positional holiness. At ikalawa po ay yung practical holiness. Yan yung experiential righteousness. At ito po yung isa sa mabigat na bahagi ng buhay natin. Yung practical righteousness o practical holiness. Ito po yung day by day. And we often call this sanctification, the process God uses to make us holy. Araw-araw. Yan po yon. And we are to strive to live holy every day. And then of course, yung huli ay yung perfect holiness. Yan, yung perfect righteousness. Which we all obtain in heaven when we are all free from sin. Yan po yon. So 3 po yon. Yung positional, practical, and then the perfect holiness. Nasaan po tayo ngayon? Nasa practical. Nasa practical holiness tayo. At yun po ang isa pinakamahirap sa lahat. Yung day by day holiness na siya nating pinag-uusapan palagi doon po sa atin pong mga pagtatalakay po nito. At kung hindi natin nanasain ang kabanalang ito, paano natin aasahan na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Kaya nga po, kailangan natin ang kabanalan. Gusto ko pong kunin ang isa pong practical na kabanalan ng pag-aaral po natin ngayong umaga, doon po sa ibinahagi po ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timothy chapter 4 verses 3 to 8. At ito po yung kanya pong binabanggit. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Yung pinaka-main topic po natin ay yung sa ating pong binasa kanina, sa 1 Peter po, yun po yung topic natin kanina, sa verses 13 to 17. Ito po yung madalas binibigyan pansin natin sa maraming panahon ng ating pong mga pag-aaral. At dito po sa bahagi po ng 1 Thessalonians, ito naman po yung sinasabi ni Paul na ito yung mga practical holiness. Bakit kailangan? Why is it necessary? At dito po, 3 bagay, bakit nga ba maraming mga tao, hinahanap po nila ang kalooban ng Diyos doon sa mga malalaking bagay para sa kanilang buhay. Malaking bagay na pagbabago para sa kanilang mga buhay. Pero, hindi naman nahanap ang kalooban ng Diyos doon sa pang-araw-araw na buhay. Di ba? Minsan, iniisip natin, career. Lord, tulungan mo po ako sa akin pong pagtatrabaho. Malalaking bagay, gusto ko pong ma-attain ito, maging successful ako dito, Panginoon.
Pag-aasawa, ganun din. Lord, bigyan mo po ako ng tamang mga pang-asawa. Baka hindi ko na makanta yung, pagputi ng buhok ko. Sana, hindi ko na makanta yung kanta ni Sharon. Tama ba yun? Kahit maputi na ang buhok ko. Minsan ganun sa pag-aasawa, at yun siya sa mga takot. Minsan, malalaking bagay yun, that's fine. Pero napag-isip-isipan po ba natin na yung pang-araw-araw natin? Yung pagpunta natin sa mall, yung pagsasabi natin, Lord, papunta ako sa mall ngayon, tulungan mo po akong makakuha ng tamang halaga lang para sa perang dala ko. Hindi natin minsan naisip na paglalakad tayo, Lord, gabayan mo po ako. Ingatan mo po ako. Marami mga temptasyon sa labas. Tulungan mo po ako, Panginoon. Mga maliliit na bagay na minsan ay hindi natin napapansin, at kung magsasalita ang Diyos sa atin, marinig natin kaya siya kung hindi natin pinapansin ang kalooban niya sa pang-araw-araw na buhay. God is for everyday decision. Hindi lang po yan sa pangmalalaki ang desisyon. At 3 bagay pong pinoint out ni Paul para sa ating pagpapakabanal. At bawat puntos, dito po sa kanyang binanggit, may kita po natin, doon sa verse 6, ay that no one transgress. Sabi pong ganon. Doon po muna sa verse 3, tama ba yan? Verse 4 po, verse 3, sorry. Verse 3, that you abstain from sexual immorality. Yun po muna. That you abstain from sexual immorality. Yun po yung unang that. 3 that po yung kanyang binanggit dito para po magawa natin yung kalooban ng Diyos o dahil sa kailangan natin ang kabanalan. Ang first one ay yung sexual immorality. Ito na naman po tayo, no? Sa dami ng dapat sabihin ni Paul, bakit ba naman sexual immorality ang inuuna niya? Pagka ganun po, parang there's something. Pagdating sa sexual immorality, meron po siguro siyang gusto sabihin doon. Actually, ang mundo po ng mga Grego at mga Romano ay kakaiba, isang mundo ng pagano. And sexual looseness was not only practiced, it was encouraged. Ginagawa na, pinagsasabi pa nila. At mahirap para po sa mga bagong mananampalataya, Grego man o Romano, ay ihiwalay ang kanilang sarili dito sa practice na to. Para maintindihan po natin yon. Bakit napaka-strong ni Paul pagdating doon sa sexual immorality? And this is not different today. Hindi na po kakaiba sa ngayon. You see, holy living is countercultural. It is countercultural. At alam naman natin na may bago ng kultura na umuusbong ngayon sa ating generation. Yung pong bagay na salita, nilalagyan nila ng bagong salita para mas mababaw na. Ang tawag natin doon, yung malapot, pinapalabnaw na. Malabnaw na. Dinidilyot na. Yung mga salita, at tawag natin dito ay politically correctedness. Di ba? Example po, marami na kayo narinig tungkol dyan. Ang abortion, ang tawag ngayon ay women's right. Karapatan ng mga babae. Kaya nga siguro hindi nanalo si yun na nga yun. Si Kamala. LGBTQ, gender preference. Homosexual, gay na nga yung tawag doon. Noon, may kanta kaming I'm happy and gay. Hindi na pwedeng kantahin ngayon yun. Hindi na ko lang sabi, I'm a Christian and I'm happy and gay. Great. Sorry po. Ang perverted ay sexually dysfunctional. Imagine mo yan. Dati tawag natin doon manyak. Ngayon, sexually dysfunctional na. Ang prostitute. Sabagay, matagal na itong ginagamit sa ibang bansa. Kahit nasa Thailand kami. Sex workers. Pero may bago na sila ngayon. Sex care provider. Wow, they really care. Ang bisexual prostitute, ang sabi pong ganun ay equal opportunity prostitute.
Ito po, criminal. Ang tawag na po ngayon sa criminal ay behaviorally challenged. Behaviorally challenged, imagine mo yan. Munti ka nang patayin, may problema lang yan sa pag-uugali. Sex change ay gender reassignment. Ito po isa, robbery. Pag ninakawan ka, ang tawag na doon ay wealth redistribution. Sobra naman yaman mo, kaya kinuhanan kita para naman meron ako. Marami pa po. Pero dito sa isa, natuwa ako at itong tama. Yung fat, kami pong mga malulusog, ang tawag po sa amin, metabolic overachiever. Ibig sabihin, napasarap ang kain. Hindi napalakas napasarap sa kain. Ayan. So, huwag niyo kami tatawagin magana lang kami, magana lang. But anyway, politically correctness doesn't eradicate controversial views in any way. Hindi yan. Kahit pagtagpo mo pa yan na ibang salita. And politically correctness only censors, not changes. Hindi mababago ang mundo natin. And in fact, nililihis lang tayo nito sa tunay na issue at nilalagyan na ibang term para tanggapin na nakakarami. Mas nakakapinsala po ito sa mga bagong henerasyon na tatanggap nito. At ito yung counterculture. When we talk about holiness, daily holiness, may counterculture tayo every day. Magsasalita lang tayo, bawal yan, hindi tama yan. Naalala ko nung nasa US kami, kasama ko yung mga pamangkin ni Beth. Sabi ng mga, pumipito kasi, pumipito lang naman ako. Sabi niya, Tito, sa English yun, sabi niya sa akin, bawal na pumito ngayon kasi catcalls na yan. Kapag iba naman pinipito ko, baka mapagkamalan lang pinipituhan mo sila. Ganon, yun, narinig yun na. Catcalls na rin. Pwede kang makulong. Now, yung po mga bagay na yon minsan, nililihis lang. Doon po sa talagang issue. Pero, balik po tayo sa Bible. Let's define sexual immorality. Hindi sexually dysfunctional. Sexual immorality. At sabi pong ganon, ang sexual immorality po ay all sex outside the marriage of one man to one woman is sexual immorality. This includes polygamy, same-sex marriage. It includes living together or sex outside of marriage, even if you really love each other. That's sexual immorality. Naalala ko po nung may dumalo ako sa isang patay, nito lang nakaraan, kasabay nung kamatayan ni Mo, nung akin pong pamangkin kay Jello. May dinalo akong kapitbahay na may patay din. May nakuusap akong young people. I know this young people girl na 20 years old na siya, may 2 anak. Hindi sila kasal, pero laging may problema yung pamilya. Narinig ko minsan pagka nag-aaway. Hindi pa chismis yun. Ngayon, nagkwentuhan kami. Natandaan niya ako. Nagpakilala akong pastor. At nalaman ko nga na yun ang sitwasyon nila. Tapos doon sa pag-uusap namin, nabanggit ko sa kanya na yung anak ko, malapit na ikasal, nagkaplano na magpakasal. Ang sagot sa akin namin po, ay, ganun po ba? Ilang taon na po sila nagsasama? Hindi ako masyadong nakapag-react. Ang tanong niya sa akin, ilang taon na sila nagsasama? Sabi ko, ay, hindi pa sila nagsasama. Magpapakasal pa lang. Ano po ba sa inyo ganun yun? Hindi pwede magsama? Kapag hindi. Para bang sa akin, nakikita ko na yung normalidad ngayon, sa mga kabataan ngayon, yung cohabitation, yung pagsasama, cohabitation, na pwede na sila magsama kahit hindi kasal. Sabi mo ganun, sexual immorality po yun. At yung mga napapanood natin sa TV, sa mga sinehan na nagsasuggest na normal lang at socially acceptable na yung sex outside of marriage, still immorality in the eyes of God.
You cannot be holy if you are sexually immoral. Mga kapatid, sinasabi ko po ito, dito po sa church, sa mga kabataan. Kahit na po doon sa mga professionals. Kahit na doon sa mga may edad. Kahit na sa katulad ko pong may edad na. Walang pinipiling edad ang sexual immorality. Lalo na po siguro kapag kayo nasa posisyon na. Sa opisina at meron ka ng sariling sekretary. Hindi madali. And I'm telling this, beware. Ewan ko po kung naikwento ko na sa inyo, one time si Beth nagselos yan doon sa secretary sa akin sa isang organization. Nandun po ako. At magtatanong yung secretary, Pastor Nes, coffee po? Sabi ko, yeah, sure. Kasi secretary naman siya, hindi naman siya yung talaga sa file siya at pagtulong sa director. One time si Beth pumasok sa room ko, sabi, Pag gusto mong coffee? Sabi ko, hindi, ayoko. Isip-isip siya. Pero nung pumasok yung secretary, Pastor Nes, coffee? Yeah. Coffee. Pinausap ako. Ay, bakit ikaw? Pag yung secretary umingi ng kape, bigay ka, hingi ka. Pero pagka ko ayaw mo, di ba masarap timplang ng kape ko? Sabi ko, Ma, ganito yan. Yung secretary, trabaho niya magtimpla ng kape para sa direktor. Pero hindi mo trabaho magtimpla ng kape para sa akin pag nandito sa opisina. Doon sa bahay, pwede ka. Nakalusot ako rin. Alam niyo po sa Amerika, sinasabi nilang pareho lang daw ang divorce rate ng Christian at non-Christian. Kanina po doon sa atin pong pag-uusap doon sa kung totoo ang Diyos, bakit maraming naghihiwalay na asawa. Ito po yung isang sa kasagutan doon. Kasi maraming nga pong divorce rate. Pero sasabi nila, kahit daw sa Christian, and I won't believe, myth lang po yun. Hindi ako maniniwala na kahit ng mga Kristiyano ay malaki ang rate ng divorce. Hindi po. Para kasi sinasabi nila, pagka gano'n, naniwala tayo ron, sinasabi nila na ang mga Kristiyano ay hindi namumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. O maaari din namang ang ibig sabihin nito ay kahit na disciple ka pa ni Christ, walang pagkakaiba pagdating sa pag-aasawa. Naghihiwalay din. Yun ang ibig na sabihin. Kapag ka sinabi nilang mataas ang divorce rate. Pero mayroon pong mainstream sociologist na nagsasabi, bago po binasa itong mainstream sociologist na ito rin naman ang itinuturo natin dito sa church to keep us holy, kahit na sa ating married life. Ito po sabi, couples who regularly practice any combination of serious religious behaviors and attitudes, who attend, church nearly every week, read their Bibles and spiritual materials regularly, pray privately and together, generally take their faith seriously, living not as perfect disciples but serious disciples. Sabi po nga doon, they enjoy significantly lower divorce rates than mere church member or the general public or the unbelievers. So yan po ang talagang data. Yan ang katotohanan dyan. Ibig sabihin that taking one's faith very seriously in word and in deed ay totoong may malaking positibong pagkakaiba sa kalusugan at mahabang pagsasama ng buhay mag-asawa. Ang sikreto, yun pa rin po. Reading the Bible together, praying together, serious tayo sa atin pong pananampalataya that every day we know that we are Christian. Araw-araw yun. Araw-araw po mga kapatid. Ang pinaka-main factor nito dahilan is their religious commitment and practice. So, first point to God's will in our sanctification process. Bakit kailangan yun? That you abstain from sexual immorality. Mga kapatid, bawal makiapid. Bawal ang adultery.
Ikalawa po, second point to God's will in our sanctification process, sabi po ni Paul, doon sa verse 4 and 5, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God. Ang pinag-uusapan po dito, sabi po that each of you know how to possess his own vessel. Ang pinag-uusapan po dito ay yun pong self-control. And one of the most important verses on self-control in the Bible is found in Galatians 5:22 hanggang 23, na kung saan po pinapahayag that the gift of the Holy Spirit is self-control. So bahagi po yun na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay self-control. And this means that self-control is the result of the Holy Spirit's working in our lives. Mayroon pong pagpipigil sa sarili na bunga ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. At ito yung isang bagay na maaari nating hubugin, palakasin sa pamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi madaling i-develop ang self-control. Lalo na sa takbo ng panahon ngayon. At narito po yung ilang mga hamon, karaniwang hamon na kinakaharap ng mga Kristiyano na kinakailangan nila araw-araw ng self-control. Una po, temptation. Temptation. Madalas tayong nahihikayat na magpakasasa sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tulad ng gossip, greed, sexual immorality, chismis, kasakiman, kahalayan. Everyday po ito. Araw-araw namimit natin yan, lalo na yung mga nagtatrabaho. Mapasok ka pa lang sa opisina, alas 8 pa lang, magta-time in ka pa lang. Alam mo ba si ano? Naku, ang aga. Naka-update ka agad. Ito po yan, temptation. Ikalawa, distractions. Ano mga distractions meron tayo? Lagi. Technology, entertainment, social media, mga worries and anxieties, hidden sins, and other things that can consume our time and attention. Mga bagay na nagpapabagal ng takbo ng ating spiritual na buhay. Yan po yan. At ikatlo po ay peer pressure. Pressure from others to conform to their values and behaviors, even if they are not consistent with our own belief. Marami yan sa labas, mga kapatid. Yayayain ka. Tara, punta tayo sa ganito. Tara, maganda roon sa ganon. Alam nyo, minsan lang naman paminsan-minsan eh. At yung paminsan-minsan na yun, yung minsan na siya nagpapabagsak sa atin. Because we need to be holy every day. Holiness is necessary every day. Kailangan po yon. Mga kapatid, hindi po tayo biktima ng ating mga pagnanasa na minsan ay may excuse tayo na ganito kasi ako nilikha ni Lord eh. Mahina ako. Ang totoo, we often suffer from our own lack of self-control. Wala tayong pagpipigil. At ang self-control kailangan para sa pang araw-araw na kabanalan. Hindi natin ito kayang gawin sa ating sariling lakas. Ano ang pilit natin? Tutulad doon sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, nagsisikap ayon sa kanyang sariling kalakasan at kaalaman, at wala rin naman. Hindi rin nagtagumpay. That God gives us the will and the strength. Ano po sabi sa 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Tinitiyak po ng Diyos that we are not tempted beyond we can handle. Mga kapatid, ibig sabihin nito, mayroon po laging solusyon sa temptation. Alam niyo po ba that temptation will pull us down? Pero yung trials will bring us up. Iba po ang trial sa temptation. Ang pagsubok, galing po sa Panginoon
upang ganyan nga subukin tayo sa ating pananampalataya upang tayo ay lumago. That's trial. Ang temptation naman po ay yung para hilahin tayo pababa, gawa ng dyablo, upang ganyan nga ma-destroy yung ating spiritual na buhay. That's temptation. Kaya titignan natin maigi, ano ba ngayon naharap ko? Pagsubok ba o pagtukso? Pagsubok ba o tukso ang hinaharap natin? Pero whatever there is, sabi pong ganon, tinitiyak ng Diyos that we are not tempted beyond we can handle. Dapat natin gawin ang ating bahagi, the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, yung self-control, gamitin ang paraan ng pag-iwas na inilaan ng Diyos. Ay sa po doon ay self-control. Ikatlong bagay po, third point, to God's will in our sanctification process. Ay dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 6, and that no man transgress and defraud his brother in the matter, because the Lord is the avenger of all things, just as we also told you before and solemnly warned you. Now, dito po sa word na ito sa Thessalonians, meron po ginamit si Paul na defraud. Defraud. At ito pong word na ito ay madalas pong gamitin doon sa salitang covetousness. Ano ba yung covetousness? Yung pagnanasa. Ano po? Pagkainggit. And ito rin po ay word na taking advantage. At ang idea po nito, ito po yung idea na nakapaloob dito. Doon sa word na defraud, taking advantage. Yung pagnanasa, pagnanais mo na at parang nanloloko ka na. At sa talata pong ito na binanggit po ni Paul dito sa particular na verse na ito, dito po ay maaring tumukoy sa paksa ng sexual immorality, kung saan ang fornication o pakikiapid ay tinuturing na panloloko sa asawa ng isang babae. Yun po ang laman noon. Pero pagka hinila po natin yung defraud in his brother in the matter, sabi po ganon, mga magkakapatid, ang essence po ng message is clear. Dapat tayong mamuhay ng tama sa harap ng ating mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay tinawag na mabuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos, nagbibigay ng respeto sa kapwa mananampalataya. Yan po yon. Ibig sabihin, tayo pong mga magkakapatid, hindi lamang po ito personal holiness, ang layunin nito, i-emphasize po yung communal nature of faith na nagpapaalala sa atin dito sa church na ang pagmamahalan ang dapat gawing pamantayan ng bawat isa. Alam po dito sa church, we enjoy our fellowship. Hindi po ba? Alam natin yun na ang sarap makipagkamay, ang sarap magkitian, ang sarap magkwentuhan, maghalakhakan, pure. Pagkasabi ko pong pure, malinis. Yung pong ating mga pagtatawanan. Our relationship is pure, masaya, malinis. At hindi mo matatagpuan sa labas ng church na ito yung purity of fellowship because of the communal faith. Hindi mo matatagpuan yung nakangiti na sa labas, nakangiti, marami ito, nakangiting aso. Dito, when you say smile, they really mean it. You really mean it. Kahit na minsan may problema tayo, nadadala natin sa church, pero alam natin deep within our hearts, we love each other. Amen po ba? Mahal po natin ang bawat isa, alam po natin yon. And with that, we cannot take advantage of our brethren because of that. Hindi tayo pwedeng maglokohan dito sa loob ng church. Hindi tayo pwedeng maglokohan. Example po, nangutang ka, hindi mo babayaran, lokohan na yan. That's bad. That's taking advantage. Kaya nga po sa ibang church, bawal mangutang eh. Meron nga pong, minsan may mga outreach pastor tayo, mangungutang. Sabi ko, hindi pwede mangutang. Huwag tiwala sa Panginoon. At kung mangungutang ka,
bayaran mo. Amen po ba? Baka may utang kayo sa katabi niyo. Wala po akong sinasabi, Ana. Wala po. Pero sinasabi ko lang, tayo mga Kristiyano, we have that communal faith. We enjoy our fellowship. We love each other. At ang sabi pong ganon, wag nating i-defraud ang ating kapatid in the matter because the Lord is the avenger of all things. Wag nating gawin yon. Wag nating gawin. Totoo po, nagkakautangan tayo minsan, pero nagkakaroon din naman tayo ng issue minsan dito sa utang. Kaya minsan yun, wala na. Umalis na dahil sa pera, sa utang. Mga kapatid, wag po yun maging dahilan ng pag-iwalay natin. Yung paglolokohan. Dito po sa church, wala pong lugar ang lokohan. Totohanan po tayo. If you need something, lumapit kayo. Wag ng pera, sabi ng iba. If you need something, pwede kayong lumapit sa mga pastor to pray. At kapag alam natin, di ba, pag kami may sakit, sinasabi natin doon yung ilagay sa community para everybody can participate, everybody can share. At yun pong masarap sa atin. We enjoy that. We enjoy that. Yung mga may business naman, minsan, wag naman nating yung parang pagkabibili tayo sa business nila, parang gusto na nating hingin, kapatid naman ito sa Panginoon, Kristiyano yan. Makaka-discount tayo dyan, 90%. 90% naman, sobra naman. Wag naman. Pabayaan naman natin tumubo ang mga kapatid natin. Di ba? Wag naman ganoon. Hindi dahil Kristiyano, aabusuhin na. Defrauding yun. And the same thing with the businessman, ganun din. Wag naman natin tubuan masyado. Lalo na sa atin pong mga church member. Sa isang salita, wag tayong maglokohan. This is not a place for defrauding one another. Hindi po ito ang lugar. Ang kaligtasan po, ang problema po rito. Hindi pinapalagpas ni Lord yung mga bagay na yun. Sabi pong ganoon. Because the Lord is the avenger in all these things. Siya po ang maghihiganti para sa iyo. Ang kaligtasan po ay hindi nagbigay ng karapatan sa isang mananampalataya na magkasala ng walang consequence. Pag nagkasala ka, may consequence. Kung tutusin, ang kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya ay higit na mas grabe kaysa sa parehong kasalanan sa buhay ng taong hindi mananampalataya. Tandaan niyo po yan. Tandaan po natin yan. Ano po? If we willfully sin, nag-aanyaya tayo ng parusa o pagdidisiplina ng Diyos sa ating buhay. At kadalasan, ang mga consequences of sin para sa mananampalataya ay mas matindi pa kaysa sa hindi mananampalataya. Mas mahirap sa atin. Lalo na po yung shame. Pagka nasa ibang lugar tayo, walang problema. Hiya-hiya, wala yon. Pero dito sa loob ng church, minsan pagka nalaman, hiyang-hiya tayo. Kasi alam natin na we have something in us that is different from the world. At kapag nagkasala tayo, nahihiya tayo talaga. Nahihiya tayo. At isa na yun sa mga consequences. Pero hindi yun maghihiwalay sa atin, mga kapatid. May pagpapatawad naman lagi ang Diyos. The world will lead us to sin. But who are we following? Ang mundo bang ito? Ang sabi po ni Paul sa pagpapatuloy po sa verse 7, For God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi para sa kalinisan o sa kabanalan. We are clearly called to be holy. At sa pagpapatuloy po sa sulat ni Paul sa 1 Thessalonians 4:8, So he who rejects this is not rejecting man, but God who gives His Holy Spirit to you. Yung pong mga immoral living, mga namumuhay ng makasanlibutang pamumuhay, mga namumuhay ayon sa world standard and not to God's standards is in fact a rejection of God.
Rejection of God yun. If you are living in sin, you are rejecting God. Strong word. Pero hindi po ako ang nagsasabi nun. It's the Bible. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang banal na Espiritu sa atin. Kung tayo ito na naligtas, mayroon tayong banal na Espiritu na ninirahan sa atin. Nagbibigay ng lakas sa atin para sa banal na pamumuhay. Pero, pagka sinadya natin na magkasala, we are grieving God's Holy Spirit within us. So, we are to be holy. Because this is the will of God for His people. His holiness is necessary. Mahalaga po. Walang duda na ang layunin ng Diyos ay gawin tayong banal positionally. Positionally. Pero hahayaan niya ba tayo magpatuloy sa pagkakasala sa practical na buhay? Hindi po. Positionally, we are holy. Practically, kasama natin ang Diyos sa ating paglakad. Kaya huwag tayo mag-alala kung tawagin man tayong mukha kang banal-banal. Okay lang yan. Araw-araw. We have to recognize na kailangan natin ang kabanalan araw-araw. The way we deal with people, the way we deal with our brothers and sisters, the way we deal with our family, the way we deal with the world. Kailangan po yan. Ang tanong po, nararanasan po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw na sa maraming temptations at distractions based grace na pagtatagumpayan po ba natin? Araw-araw. Bilang mga Kristiyano, kailangan motivated tayo to live holy because of our love for God at yung matapat nating pagnanais na mapasaya siya. Madalas po natin marinig dito sa church yan, di ba? Yung sana mapangiti ko si Lord. Mapasaya ko si Lord. At nawa, hindi lang po yan every Sunday. Every day. Pagising natin sa umaga, sabi natin, Lord, paano kaya kita mapapasaya ngayon? Lord, paano kita mapapangiti ngayon? And the problem for most Christian is not persecution. Though we are experiencing more of that now. Ang pinakamalaking problema meron tayo is keeping pure and holy living lives in the midst of so much unholiness and ungodliness all around us. Lagi pong may appeal ang kasalanan sa atin, araw-araw. Alam niyo po yan, laging may appeal. Ang hirap umiwas. Laging may appeal ang paggawa ng kasalanan sa atin, especially in this world. Na kapatid, in this world, a holy life must stand out. A holy life must stand out. It will be truly counterculture. Lalo na ngayon, pabago ng pabago ang mundo. Let our holiness be the holiness of God. For those who are continually living at nagsusumikap na mamumuhay sa mundong ito na may kabanalan araw-araw, we praise the Lord for your life. Purihin pong Panginoon. Kung kayo po ay namumuhay araw-araw at lagi naroon yung pagsusumikap na mabuhay na may kabanalan, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Because we are called to be different every day, and that is what God's will for us is. Our sanctification, our practical holiness. Amen po ba mga kapatid? Kailangan po natin mamuhay na may kabanalan every day. Araw-araw po. Araw-araw. Araw-araw. Nagbabagong mundo araw-araw. Pero let's our holiness be there every day. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po na marami sa iyo po mga salita. Totoo po, Panginoon, malaki na po ang pagbabago ng mundong ito. Marami na rin mga salita na nababago. But your word is still the same. Nandun po yun, tawag mo sa amin. Yung pangangailangan namin, Panginoon, sa aming pong buhay. Hindi lang tuwing kami ay pupunta sa church kung Sunday, but araw-araw, Panginoon, every day. Parang tingin namin mabigat-bigat yung paglakad namin sa mundong ito.
that it must stand out, Panginoon. Our holiness must stand out. And it is counterculture. Pero salamat po. Doon namin mararanasan ang kapangyarihan mo sa aming buong buhay. Hindi namin mararanasan ito kapag kami ay laging bumibigay sa appeal ng kasalanan. Nararanasan namin ito sa sandaling mamuhay kami may kabanalan at ikaw po ang aming napapangiti. May kapangyarihan ang buhay Kristiyano. Salamat po, O Diyos, pagpalayo po ang ipong mga anak. Bawat isa po sa amin may mga struggle. Mga kapatid po namin, Panginoon, mga kabataan, mga young adults, mga mag-asawa, kahit na po doon sa mga edad po namin, Panginoon, bawat isa po sa amin, matagpuan mo nawa, Panginoon, lumalakad na may kabanalan sa pang-araw-araw namin buhay. Pinupuri ko po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.